Magandang gabi po at ngayon po ay 11:15 ng gabi dito sa amin. At sabihin ko na po kung saan ako nakatira. Ako ay nakatira sa Canada, Alberta, Canada. Diyan po ako nakatira sa province na ito, Alberta, Canada. Balita ko lang sa inyo kahapon, akala ko ang temperature ay bumaba na, naging 6 -6, tapos naging -8 hanggang ano na yun, paumaga ba. Ngayong pagising ko kanina ng bandang hapon lumabas -16 na, palamig na naman uli. Hindi ko alam kung bakit ganitong weather dito. Akala ko pababa na makapamasyal na ako yata pero hindi pa rin pala ako makapwede mamasyal dahil taas pa ng temperature, malamig pa rin yun. Hindi pa rin makain ng aking sasakyan kasi masyado na luma yung sasakyan ko Napakaganda po naman pa sana lumabas dito kanina at maliwalas ang langit. Kaya lang makikita mo palagi laging foggy, hindi mo makita yung araw, laging natatakluban ng ulap. Parang nagdidilim na naman ang ulap, mukhang balak na naman bumira ang snow. Ako, pagka nag-snow na naman, panibagong shovel na naman, wala nang katigil-tigil po. Mas gusto ko pa po umuulan kaysa nag-i-snow Kaya lang talagang pag winter talagang lagi nilang snow. Ganito po sa Canada, talagang lahat ng Canada. Ewan ko po sa Vancouver. Minsan hindi nag-i-snow roon sa Vancouver pero yung parting kalahati na ng British Columbia, kasi yung Vancouver yun ang capital nila. Ang kanilang province ay British Columbia. Kaya minsan nag-snow roon ang kapal, halos lahat ng British Columbia nag-snow, nabigla mga tao doon Hindi mo akalaing nag-snow roon. Hindi naman dati nag-snow sa lugar na yun dahil mainit doon sa parting yun kaya marami pong mga Asian na naandun sa BC dahil walang snow. Dito lang pong malapit sa Alberta ang may snow. Kasi pagdating mo sa Alberta talagang pag winter snow na pero halos yung kalahati ng British Columbia may parting walang snow, nag-uulan lang. Kaya dito sa lugar namin, pagsapit na ng winter, asahan mo, bantayan mo kung kailan na mag-i-snow. Kapag pumunta kang snow, kahit na hindi pa, basta pagdating ng November, kasi October sumisimoy na yung lamig, malamig-lamig na talaga namang malamig na yon. Yung mga hindi sanay dito talagang lalamigin ng October, pero pagdating ng November minsan wala pa rin snow, pero minsan naman pagsapit ng November 1st bigla na lang mag-i-snow. Pag nag-snow naman ay tuloy-tuloy na yon. Pero itong last year, November, walang masyadong snow nung November. Malamig lang, napakalamig lang, pero walang snow. Pero nung malapit na bandang November, December, yan na, lumakas na ang snow. Nag-snow ng marami. Minsan pag nag-snow, yung flakes yung talagang bulak pagka bumabagsak Pero naman pagka yung talagang malamig naman, minsan ang snow pino pag bumagsak. Pero yung mga flakes kasi yun hindi pa malamig yan hindi pag nag-snow hindi malamig, pero asahan mo pagka tumigil ang snow, ayan, mga ilang oras lalamig na. Tapos pag minsan naman pagka nag-snow ng pino, yung puting-puti na pino, ayan, naman yan, malamig yun. Asahan mo kinabukasan yun, matindi ang lamig, sigurado mataas agad ang temperature. Kaya lang between ng pagsapit ng January, diyan matitindi na talaga ang lamig. Talaga naman grabe, February yan,
sigurado taglamig na naman. Mabuti sa Pilipinas nga po talagang hindi yan permanenteng mainit. Ang kalaban lang dyan bagyo. Yan lang po, bagyo, hangin. Yan ang matindi dyan, yung hangin yung ulan okay lang pero yung hangin pag bagyo, sus, yan po ang hirap dyan. Talagang lalo na yung mga turistang mga gustong tumira ng Pilipinas, kailangan pa masanay sila dyan pagka gusto nila dyan sa mga lugar na malapit sa mga Mindanao na yan. Diyan matitindi talaga ang ang typhoon. Grabe. Sa Manila, ganoon din naman pero bihira yatang karoon ng typhoon sa Manila Last year, nagkaroon yata ng typhoon sa Manila. Pero dito sa amin, wala naman typhoon pero winter, snow. Pero pag summer naman, meron naman tornado. Nako, mabutit hindi napunta rito sa city. Dito sa amin sa Edmonton. Bisan meron ditong tumama na na tornado. Kaya lang malayo doon sa parang sa farm tumama. Pero merong doon sa farm na yun, pero merong mga company na tinamaan. Mayroong balita nga nung bago-bago ako rito may namatay na Pilipino na daganan daw ng makina dahil dumaan ng tornado. Ang lakas nun sinasapul yung building na yun. Parang nabalita ko may Pilipino nadali, parang nadaganan yata ng makina. Siyempre malakas ang tornado talagang yun minawas-iwas talaga nun ng mga kahit na anong bagay. Kaya mabigat ka basta pag dinaanan ka nun, talsik talaga pag umikot yung kalalaki naman ang lakas naman talaga yun. Talagang solid na solid. Dito kaya merong dito sa Canada, kaya mga bahay dito lahat halos ng hindi man 100% pero lahat halos ng bahay dito may basement. Just in case na mayroong tornado, makapagtago ka sa basement. Depende naman kung ang tornado naman hindi tatamaan yung bahay mo, makakaligtas ka. Pero kung yung mga parang nadala lang ang bubong mo ng hangin at ikaw may nasa basement, pwede ka pang makaligtas. Nakapagtago ka pa. Tago ka doon sa masikip na lugar, yung gaya ng toilet, yan, sa kubeta, sa CR, yan. Pwede ka magtago dyan dahil narrow yung loob, hindi malawak. Kaya pag dumaan ng hangin, kailangan humawak ka lang at baka mahigop ka ng tornado delikado. Grabe rin talaga ang tornado, pero sa States talagang grabe doon. Pag tumama ang doon, hindi ko alam kung saan lugar yun, may malapit doon sa lugar yun, sa Miami naman may bagyo rin. Grabe rin po ang bagyo ron, malakas din, parang sa Pilipinas din kasi yung dulo yun maliit lang yung lugar na yung Miami parang dunggot, pero doon dumadaan din yata ang bagyo tsaka mga tornado. Dito naman dito sa Canada wala naman lindol, walang typhoon, yan lang snow at saka tornado lang dito. Mas gugustuhin ko pang snow kaysa may tornado. Tornado pumasok ang snow pumasok lang sa bahay, meron ka namang heater dito, di pwedeng magpa-heater ka na lang din sa loob pero malamig pa rin. Ito nga nilalamig nga po ako kahit sa basement may heater na pero malamig pa rin. Grabe. Dapat itong mga dingding to nilalagyan ng mga talagang yung fiberglass o kaya yung mga foam na parang binobomba din sa mga siwang ng mga dingding. Parang foam yun bubula yun pagka nanigas yun nasisid lahat ng buong bahay.
Ito kasi hindi ko napagmasdan kung natatanda ko nung ni-renovate itong basement, nilagyan nun ng gumagawa ng ano, ng fiberglass. Yun ang inilagay. Pero sabi ko nga doon sa mga gumagawa, dapat mas magandang ilagay yung ano, yung mga foam. Kasi yung foam na yun matibay yun talaga nakadikit sa dingding. Yung mga fiberglass hindi tatakloban mo lang ng plywood yun nakatago na. Pero siyempre pag taglamig papasok doon sa fiberglass, hindi gaya ng mga foam na matitigas na nanigas doon sa loob, hindi pumapasok ang ano doon, ang lamig. Solid kasi yun, solid. Ako'y narinig ko na naman po itong balitang si Sharon, si Ate Shawi. Palagay ko itong si Shawi na sabing magising na raw ang mga Pilipino, nagising na naman talaga ang pagkakagising talaga ng mga Pilipino hindi talaga hindi papanig na namiisip na mautak na ang mga Pilipino ngayon. Gising na ang mga tao talaga, Shawi, megastar Sharon Cuneta, talagang gising na ang mga tao. Dahil yung asawa mo si Kiko, wala naman nagawa yan wala nagawa sa bayan, puro lang reklamo ng reklamo. Yung mga yan, mga oposisyon na yan, mga dilawan, wala naman nagawa. Pero talagang ang mga tao nagising na kasi si X matagal na yan nasa Senado wala naman nagagawa. Paano ba yan? Gaya na sa mga donasyon kung saan lugar hindi ko naman siya nakikita na nag-donate. May si Sharon nakita ko nag-donate, pero si mukhang hindi tuwing aalis si Leonard Bredo pumunta kung saan hindi kasama. Bakit iniiwan si Kiko Pangilinan, laging hindi kasama si lang lumalakad mag-isa, si Leonard Bredo. Minsan pagpunta naman doon sa dapat nabigyan ng mga ayuda wala naman dala, walang pagkain, hindi man lang bigyan ng pera kung may pera para may pambili sila. Dapat na pag napunta doon hindi lang cameraman ang dinadala, kailangan may dalang pagkain o kaya pera. Kung wala kayong dalang pagkain, pera ang ibigay. Ito naman si kasama nga nila itong naman si pangalan nito si Chris Aquino, nagpunta nga ron, namigay nga doon pero para namang ang pagbibigay niya para namang lagi na lang may kapalit. Ano ba naman yan? Dapat mag-donate na lang. Kung mag-donate, wala nang hawak pa ng megaphone para isigaw na para bang ganyang may kabayaran yung kanyang sinisigaw. Dapat hindi na lang nagsasalita ng ano-ano. Kung sabihin na lang niyang iti donate ng mga dilawan, mas siguro acceptin pa ng ibang mga tao at saka ibang nakikinig. Marami rin mga kontrabida dyan sa sa Pilipinas kasi nagising na po sila ito si Shawi naman, babalik ako kay Shawi. Si Megastar, ang palayo niya si Ate Shawi. Ate Shawi, mukhang shawing-shawi na mga tao sa inyo, sa asawa mo. Shawi na. Paano ba yan? Dapat yung asawa mo siya ang mga kung pumupunta doon sa mga lugar na may inaabot. Wala naman yata hindi ko nakita sumama kay Lobredo, nakita ko lang minsan sumama sa kampanya. Itong nagdaang bagyo, wala naman siya ron. Hindi naman nakakasama ni Leonard Bredo kasi nanonood po ako sa mga palabas sa YouTube sinusubaybayan ko po yung mga kandidato talaga, yung mga kandidatong presidente. Tama lang siguro na nagising na mga tao na ibalik na muli ang Marcos. Kinakailangan na po yan. Sila po ang nakakatulong ngayon kahit hindi pa nga sila, wala pa nga sila sa pwesto, sila ang nakakatulong ngayon, nagbibigay ng mga ayuda. Itong dalawa ni BBM at saka si Sara Duterte. Yan po dapat ang ginagawa nyo. Bago bumagyo, kailangan maghanda na kayo. Kung nababalitaan nyo may bagyo, hindi pagkatapos ng bagyo tsaka pala kayo magdadala ng pagkain. Dapunta nga kayo, wala pa. Mabuti nga
Sana punta kayo dun, meron dala. Ay kaso wala. Ang dala nyo, camera. Mga cameraman. Ay papa picture taking lang po kayo dun. Eh naku, dapat naman kayo naman magsilbi naman sa bayan. Lalo si Lena Robredo, Vice President ka dapat wala ka yata nagawa sa bayan. Ito nagdaang bagyo, wala ka man lang maibigay. Naku, paano ba yan? Wala naman sana pong dayaan. Kung si Marcos pong pinipili ng mga tao na manalo, yun na lang po, wag yun lang po yung kontrahin yung mga yan, huwag yung dayain. Yan mga tao na po magdesisyon sa mga kandidato kung sino gusto nilang iboto. Yun lang po ang aking nasasabi. Ito yung papaalam na dahil nagsalita lang po ako na kaunti, dahil nagbabalita lang po ako tungkol dito sa aming lugar na siyempre naisip ko nabanggit ko rin po yung mga politiko dyan, mga kandidato ng presidente. Siyempre nasasabi ko yung aking comments. Kung ano man po yung napanood yung pito, pasensya na po kayo dahil yun po nakikita ko yun po ang mga nababalita ko at napapanood ko sa mga YouTube. Yan maganda ko itong mga YouTuber talaga pong nakikita ng mga tao tuloy yung mga pinapakita nila kung ano mga nangyayari sa buong Pilipinas, kahit saan dako ng Pilipinas nakikita dahil sa mga vloggers na yan po ang mga totoong mga nagbabalita. Totoo po yan. Sige po, hanggang dito lang po. Ako po'y namamaalam na at ako'y tutulog na. Hating gabi na po Ngayon po yan na po ngayon 11:32 ng gabi. At ako'y matutulog na po. Kaya sige po, paalam na po. Bye bye.